Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang pariseyo upang kumain, kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang pariseyo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng mga tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ay siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kasama po natin, mga kapwa nating deboto na nakikisa sa ating banal na misa sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng ating Pong Jesus Nazareno ay sumainyo. Medyo galit na naman ang ating Panginoong Jesus ngayong araw na ito sa Ebanghelyo sapagkat pinagsasabihan niya ang pariseyo tungkol sa paghuhugas ng kamay. Ito po yung tinatawag natin na ritual washing para sa mga kapatid nating mga Hudyo. No? Napakahalaga po nito para sa mga Hudyo. Para maunawaan natin ng maigi, no? Magandang tignan ano nga ba ang halaga ng ritual washing o yung ritual ng paghuhugas para sa mga Hudyo. Dalawang pamamaraan po ang ginagawa ng mga kapatid nating Hudyo. Una, yung tinatawag nating tevila o tinatawag nilang tevila ay yung paglubog ng tao buong katawan, no, sa tubig, yung immersion. So pagligo, parang ganun, para sa atin pagligo. Ha? At ginagawa nila ito parang isang seremonya. O kaya naman, ang pangalawang pamamaraan, yung tinatawag po nila na netilat yadayim, na paghuhugas ng kamay. Ginagawa naman nila ito ng 3 beses. Una, pangalawa, at pangatlong paghuhugas ng kamay bago po nila gawin ang mga bagay-bagay sa buhay. Kagaya na lamang kapag po bago po sila magdasal ng kanilang panalangin, gagawin po nila yon. O kaya naman po bago sila magbasa ng Torah, mag-aral ng salita ng Diyos, at gayon din naman sa pagkain. No? Kasi ito ay sumisimbolo sa pagtanggal ng masamang espiritu, no, nasa kamay. Kung titingnan natin originally, yung paghuhugas ng kamay para sa mga kapatid nating Hudyo, no, ay refleksyon ng kalinisan ng kalooban. Yun yung pinaka-original. Kaya lang, no, titingnan natin si Jesus ngayon, sabi ko nga, medyo galit yata. Kung titingnan natin, tila binabaliwala ni Jesus ang ritual ng paghuhugas. Bakit kaya?
ano ang ibig niyang ituro sa mga Pariseo at siguro para na rin sa ating lahat. Hindi ito ginawa ni Jesus sapagkat nakikita niyang ginawa niya ito sapagkat nakikita niya na hungkag at nawawalang kahulugan yung orihinal na dahilan kung bakit naguhugas ng kamay. Sapagkat ang mga Pariseo ginagawa ito bilang pakitang tao. Maghuhugas ako ng kamay kasi nakikita ng maraming tao. Para masabi nila, karapat dapat ako at banal at malinis bago kumain. Yun yung nakakalungkot. At yun yung nais na i-address ng ating Panginoong Jesus. Yung tanggalin yung pagpapakitang tao at linisin muna yung kalooban. Kaya nga sabi niya sa ating ebanghelyo, hindi ba't ang may gawa ng loob ay siya ring may gawa ng labas? So pinapaalala lamang sa atin ni Jesus na alam niya kung ano yung laman ng kalooban natin. Alam ng Diyos kung ano yung laman ng kalooban natin. Kaya sabi niya, mas marapat na tanggalin muna ang laman ng mga sisidlan. Ano ibig sabihin? Tanggalin itong mga nakapagpaparumi, matutong magbigay ng magkaroon tayo ng espasyo sa ating mga kalooban at sa ating buhay sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Ang nais ni Jesus ay ang malinis ang tao sa kalooban. Hindi lamang yung makita sa panlabas, uy, magara siya, uy, malinis siya, uy, mabango siya. Hindi lang sana panlabas, kung hindi pati ang kalooban. Ang panawagan ng ating Panginoong Hesus ngayong araw na ito ay paglapatin natin ang panloob na ugali at ang panlabas na pagkilos. Hindi dapat hiwalay yung panloob na ugali sa panlabas na ikinikilos natin. Kasi kung ganoon, magkaiba at magkahiwalay, ay tunay ngang pakitang tao ang ginagawa natin. At magandang paalala yan sa atin, sa bawat isa sa ating mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Nasa ang level na ba yung paglalapat ng aking ugali, ng aking kalooban sa mga ikinikilos ko sa pang-araw-araw? Kung nakikinig tayo sa salita ni Jesus, sana makita rin sa atin itong mga pinakikinggan at natututunan natin mula sa kanyang mga salita. Kung tayo ay nananalangin, mga deboto na talaga namang kahit na maglakad ng paluhod sa Quiapo Church, sana yung mga idinarasal natin ay nakikita rin sa ating pag-uugali at pagkilos araw-araw. Paano ako makitungo sa aking kapwa? Kung sa Diyos naninikluhod ako, baka naman sa kapwa ko, napakataas ng tingin ko sa sarili ko, ni hindi ko man lang malapitan kahit yung mga kamag-anak o kaibigan ko, at ang tingin nila sa akin ay lumulutang. Ay, deboto yan ng Nazareno. Tapos lalayuan. Hindi maganda, Habang inaalam natin ang mga utos ng Diyos, nawa ay sinusunod natin ito at ininuturo din sa mga susunod na henerasyon sa atin. Di lamang sa pagsasabi, kung hindi sa pagkilos at ang ating buong buhay. Simple lang naman po ang gustong sabihin sa atin ngayon ng ating Panginoong Hesus. Walk the talk. Walk the talk. Huwag maging mapag-imbabaw. Huwag maging sinungaling. Huwag nating hintayin na kahit tayo mismo, ikaw mismo, hindi mo na makilala yung sarili mo sa sobrang pagpapaimbabaw na ginagawa mo. Sa sobrang pagmamalinis at pagpapanggap na ginagawa mo. Huwag kang matakot. Huwag tayong matakot. Tatanggapin tayo ng Diyos. Kilala tayo ng Diyos hanggang sa kaibuturan ng ating puso. Kaya siguro, ito yung grasyang hihilingin natin sa Diyos ngayong araw na ito. Wala tayong maitatago sa Kanya. Kilala niya tayo. Alam niya ang ating mga kahinaan. Alam niya ang ating tunay na pagkatao. Tunay na kalooban. Hindi lamang sana natin kailangang magmukhang maganda o malinis sa panglabas. Simulan natin ang paglilinis sa ating mga kalooban.